Sa Chaong Quezon, lahat ng anino ay may mukha at lahat sila ay nakakakilala sa'yo. Ako si Nilo, taga Quezon City. Kasama ko ang pinsang kong si Rhea at ang iba pang pamilya niya. Ito na ang ikalawang gabi namin na bakasyon dito sa Chaong Quezon. Si Tito kasi gustong-gustong magpahinga sa tahimik na lugar, kaya hinatid kami ni Tita sa boarding house ng kaibigan niya rito. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng lugar. Basta yung mga may bahay na magkakamukha lahat. Akala ko magiging boring lang ang bakasyon, pero nagkamali ako. Noong unang araw naming paglilibot sa lugar, mabigat na agad ang pakiramdam ko. Parang may nanunood sa likod ko. Hindi ko ito pinapansin. Alas 6:45 ng gabi nang makauwi kami sa bahay dahil sa pagod. Umakyat na ako kaagad sa kwarto. Dalawa lang kasi ang kwarto ng boarding house namin. Yung isa kay Tito at Tita na may aircon. Yung isa sa amin naman electric pan lang. Mga alas 12 na madaling araw. Biglang gumising si Rhea. Sabi niya sa akin, pupunta raw siya sa kusina dahil doon ang CR. Pagbalik niya para buksan na sana ang ilaw, may narinig siyang kumakanta sa loob ng CR. Mahina, parang pampatulog ng bata. At bukas ang pinto ng CR, kaya nakita niya ang anino. Babae. Matangkad ang anino at sobrang taas ng buhok niya. Parang nakalaylay hanggang baywang. Gumagalaw pa kahit walang hangin. Nanginginig si Rhea sa takot. Hindi na siya pumasok sa CR. Tumakbo na lang siya pabalik sa kwarto at humiga sa tabi ko. At nakakatulog na lang dahil sa sobrang takot. Kinabukasan, pagkagising namin, sinabi niya sa amin ang lahat. Akala ko nakakita lang siya ng multo sa panaginip. Pero kanina, habang naglalaro si Rhea sa labas, may anak ng kapitbahay na nagkwento sa kanya. Sabi raw ng bata, dito sa buong Chaong Quezon daw ay dating sementeryo ng mga Hapon at lahat ng kabahayan dito ay nakatayo sa lumang libingan. Marami raw nakakaranas ng mga nakakakilabot na karanasan. Yung babaeng kumakanta sa CR, yung anino, yung biglang lamig kahit tanghali. Pero nasanay na raw sila. Ngayon idol, si Rhea ayaw na niya mag-CR paggabi. Kahit may kasama, nanginginig pa rin siya. Ako naman, kaninang madaling araw habang sinusulat ko itong liham ko, may narinig rin akong mahinang kanta. Parang lalabay na galing sa kusina. At nang tiningnan ko ang bintana ng CR mula sa labas, may anino ulit. Babae. Mataas ang buhok. Nakatayo lang. Parang hinihintay kung sino ang susunod na pupunta. May iba pa kaming naranasan dito. Yung biglang bumubukas ang gripo mag-isa. Yung may humahawak sa paa kapag naliligo. Pero itong kwento ni Rhea muna ang isinulat ko. Kasi ngayon, habang nakaupo ako rito sa hagdan ng boarding house, nararamdaman ko pa rin yung mabigat na tingin. Parang may nanunood sa likod ko. Parang ayaw nilang umalis ang sino man sa lugar na ito. Natatakot na ako, idol. May kumakatok na naman sa pinto ng kusina. 3 beses na. At alam kong walang tao doon. Paano? Hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang, Nilo.